pagka-encounter namin sa Sumisip, Basilan. 1981 kung hindi ako nagkakamali kasi yung kabady ko ang namatay doon, si late Sergeant Gakwan. Namatay siya sa tabi ko, mismo sa tabing-tabi ko. Na First Composite Infantry Battalion. Ano yun? First CIB, unit ng GHQ, nag-iisang infantry battalion ng GHQ. Sino nagdala sa inyo? Sino CEO yung dati? Si Colonel Rene Cardones. Yun ang aming batalyong commander. Kasama namin yun sa operation. Lahat ng namin, kasama namin yun. Yung CIB na yan? Oo. So, okay. Paano nangyari yun, Master? Nagkataon noon na na-encounter kami. Ako ang lead scout. Kasunod, nasa likod ko siya. Nung nagkataon kami na-encounter, napalaban na kami, naka-recover kami ng PAL at saka bar na baril. Ang ginawa ng aming batalyong commander, pinagpalit kami, ako ang nilagay nila sa likod. At yung ibang unit, yung kasama ko sa unit, yun naman ang nag-lead. Doon nag-lead si late Gakwan na kabady-bady ko. Na-encounter din sila dun sa unahan. Ang nangyari, napatay siya. Pinutulan ng kamay, dinukot ang mata. Doon ako napaluha. Kahit sabihin mo tayo sundalo, darating kasi ang panahon na mapapaluha ka. Dahil sa tindi ng aming pinagsamahan. Bakit? Gano'ng kalapit sa iyo siya? Ano lang, siguro mga... gano'ng kalapit sa akin. Close kami kasi kabats ko sa trainee, tapos nung mag-schooling ako ng Scout Ranger, classmate ko rin, kabady ko. Kaya close na close kami. Taga Cagayan yung Cagayan Valley. Magkaiba ang aming... Ako'y Tagalog, siya ay Cagayano. Kaya lang, sa tindi ng aming samahan, para bang hindi ko maalis sa isip, bakit ko siya napabayaan. Na... napalaban siya ng parang nagsulo kasi siya, nauna siyang tumawid sa ilog eh. Nung pag-una niya, may kalaban na pala doon sa unahan, napalaban na siya, hindi na ako nakasunod. Kaya doon na siya namatay. Sa tagal ng reinforcement, dahil may ilog, doon na kami binabakbakan sa ilog. Hindi na ako nakasunod. Namatay siya, dinukot ang mata niya, pinutol ang kamay, dahil may relo, may singsing, pinutol na lang ang kamay. Parang nauna siya nakatawid sa iyo. Nauna siya nakatawid. Lead scout siya. O siya nag-lead dahil ako napalaban na ako nung before pa yon, napalaban na ako. Inalis ako doon sa una. Siya ang iniuna. Parang siya ang sumalo sa aking kamatayan. Parang ganun no? Ang nangyari? Oo, parang sinalo niya ang buhay ko. Anong oras yun, Master, na tumawid kayo sa ilog? Siguro mga yun eh. Mga 3:00 ng hapon. Naglaban na siya. Talagang inubos na niya yung magazine niya. Inabot ng hanggang 5:00 hanggang sa gumabi. Kinabukasan pa namin na siya na-recover. Naputol na ang kamay at dukit na ang mata. So parang ito ilog to? Oo. Parang, sige, ganun sa kamay mo. Parang ilog. Ilog ito. Nandito kami. Tumawid siya. Una. Ngayon, doon pa lang, binakbakan na siya dahil ang kalaban nandoon. Hindi kami makaretaliate kasi malawak yung ilog. Siguro mga 50 meters mahigit ang lawak ng ilog eh. Pero mababaw siya. Kaya lang hindi kami makatawid. Kasi tinitira na kami doon. Hindi na kami hindi na kami makaabante dahil binabakbakan na kami. Natigil lang ang putukan siguro nung maubusan na siya ng bala. Pero hindi ka sumigaw, siya sumigaw sa iyo din. Nahingi siya ng tulong dahil wala na nga siya magawa, naubusan na siya ng bala. Ay paano kami makakapasok sa samantalang ang kalaban ay nandun sa kabila? Ay di sa amin lahat ng patok. Hindi na siya makaatras. Nandun na siya eh. Talagang sa sobrang tapang niya siguro,
lumaban na lang siya. Alam niyang siya mamamatay. Ganun ang nangyari. So anong reaction niyo doon, Master, na alam niyo hindi niyo ma-rescue siya kasi nakikita niyo siyang ano? Oo, nung siguro alas 8 na ng gabi na tumigil ang putok, nag-utay-utay na kaming gapang sa tubig. Babaw kasi yung tubig, mababaw lang. Mababaw yung ilog. Yun, nung mapasok namin yung kabila, nandun na kami siguro mga 6 kaming nandun sa nakatawid, ginapang na namin siya. Nakita na namin siya doon, nakasandal doon sa niyog. Wala na, talagang patay na siya. Yun ang nangyari sa kanya. Ano nakita niyo sa itsura niya? Wala, talagang putol lang nga ang kamay. Tsaka yung mata niya, dinukot na yung mata. Dalawa. Oo. Tapos putol yung isa niyang kamay. Baril, wala na. Wala na siya. Wala, pati magazine, wala na, hubad lahat. May sapatos pa siya, hindi nakuha yung sapatos kasi sira-sira na. Hindi na niya nakuha yung combat shoes. Anong reaction niyo, Master, nung ganun? Doon ako napaluha. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko, pasensya ka na, buddy. Talagang hindi ko nagawang makatawid. Hindi kita natulungan. Talagang ako, lumuha ako doon. Dahil, sabi mong iba, sundalo, matapang yan. Hindi yan iiyak. Pero, sinasabi ko sa iyo, mapapaluha ka talaga doon sa pinagsamahan namin. Marami kayong alaala noon? Marami, sobrang dami. Simula trainee hanggang kami maghiwalay, mga samahan namin ba, para kami magkapatid. Kahit sa operasyon nagtutulungan? Oo, magkasama kami. Magkaiba kami ng kumpanya, Alpha Company siya, ako Delta. Pero pagka-operasyon, nagkakasama kami doon. Kahit sabihin mo siya ay nasa Alpha Company. Magkasama pa rin kami. Matapang talaga yun. Sobrang tapang. Mas matapang kaysa akin yun. Hindi nga natin alam kasi marami kasi kaming pinagsamahan na talagang marami kaming pinagsamahan na gera. Pero yun lang ang pinaka-worst talaga na naranasan namin dalawa. Na doon ako umiyak sa kanya. Hindi ko kinahihiya na umiyak ako sa tabi niya, pero yung iyak kong yun talagang... Years of a warrior. Oo. So after nun, Master, anong instruction sa inyo? Ganyan naman kasi sa Mindanao eh. Pagka namatayan kayo, kukunin lang yung bangkay, kukunin ng helicopter. Tapos diretso pa rin ang operation. Hindi mo sasabihin na kayo ay titigil o kung ano. Basta't kayo diretso pa rin. Yun, habol namin yung nakalaban. Hanggang sa unahan na naman, pagdating namin doon sa unahan, may kampo pala doon ang kalaban. Napalaban na naman kami doon. Ang namin, nagpatrolling kami na isang platoon na ang kampo nila nasa ibaba. Kami naman ay nandito sa itaas, doon kami nagkaroon ng pagkakataon na makaganti. Halos naubos namin yung kanilang mga tauhan doon. Kaya lang, napakaraming bata at saka matatandang nadamay. Yung pangyayaring yun. Tapos, hindi na namin na baba yung mga patay, hindi na namin nakuha yung mga armas kasi pinawithdraw na kami ng batalyong commander namin. Dahil nagka-wounded na naman kami ng 3 wounded. Tama ng bala. Pero ang bigat pa rin sa pakiramdam, no, na paabante ka habang alam mo kabady mo namatay na. Oo, dinala na sa sa Sambuanga yun eh. Yung doon dinala ang kanyang bangkay. Hindi mo man lang nasamahan hanggang doon. Hindi na kami nakapag-escort sa kanya. Masakit talagang pangyayari yun. Pero doon sa pagkamatay niya, Master, masasabi mo bang proud ka pa rin sa hanggang huling buhay niya, naglingkod pa rin siya? Oo, siyempre, proud na proud. Kasi lumaban talaga siya hanggang kahuli-huli ang sandali ng kanyang buhay. Inubos niya talaga yung magazine niya.
Nung dumating kami doon, may naiwan pang magazine na mga wala ng bala. Talagang lumaban siya ng gusto. Kasi makita mo man yung empty shell, no? Kitang-kita mo. Nandun lahat. Yun lang, wala na siyang damit, putol ang kamay, walang mata. Napakasakit sa ganyan. Kaya nung mga panahong yun, pag nakakapatay kami ng Muslim, pero ngayon mga kaibigan na natin ng Muslim, Nangyari sa mismong nangyari sa kasamahan namin eh. halos kapatid mo na. Oo. Mahirap kasi kung iisipin. Kasi sabi ko nga kanina, ang sundalo walang konsensya pag nasa labanan. Kasi pag may konsensya ka, ikaw mamamatay. Kailangan alisin mo ang konsensya mo. Huwag kang pipili ng papatayin mo pag nandyan sa labanan. Kasi maraming bata, maraming matanda. Pero hindi natin maiiwasan. Trabaho natin yan eh. Mahirap ang buhay ng sundalo talaga. Kung may message ka sa kay late, Gakwan. Gakwan, saan mo siya ngayon? Gusto mo sabihin sa kanya? Pwede mo sabihin. Oo. Buddy Gakwan, alam ko masaya ka na dyan sa kabilang buhay. Lagi mo na lang ipagdasal kami na mga buhay pa. Sana sa susunod na pagkikita natin, darating din naman talaga yan sa ating buhay. Siguro magpapangita pa tayo. Sana maging masaya pa rin tayo pagpapangita natin. Marami kaming encounter na naranasan sa CIB. Kasi ang sinasabi nga ng CIB ay para kaming mga kung saan may gulo, nandoon kami. Kaya nga kami nakakuha ng 2 beses na Presidential Award. Dahil pag sinabi ng Chief of Staff, kasi under kami ni General Espino at that time. Pag sinabi ni General Espino, punta kayo ng Basilan, punta kayo ng Hulo, punta kayo ng Zamboanga, wala kaming magawa. Laging ganyan. Ano yung pinakamagandang accomplishment na hindi mo makalimutan, Master Mo? Siguro yung encounter naman namin dito sa Gutalak, Zamboanga del Norte. 1983 kung hindi ako nagkakamali. Bakit? Anong mission? NPA naman ang kalaban namin doon. Naka-assign kami sa Gutalak, parang detachment kami, pero may humingi ng tulong sa amin na sinusunog na yung kanilang mga heavy equipment. Pinuntahan namin, ako ang nag-lead. 6 kami at saka 2 kapgo. Ngayon, pagdating namin doon, inabutan pa namin yung nagsusunog ng heavy equipment. Ngayon, ako ang team leader, hindi ko sukat akalain na ganyan sila karami. Siguro nasa 70 o 80 silang NPA. Doon kami napalaban. Ang dala namin baril noon, 260 at saka mga M203. Tapos yung aming kapgo ay Garan. Napalabang kami doon. Nagputukan kami mga bandang alas 10 ng umaga. Paano kayo nag-start na putukan? Kayo yung Kami ang inunahan. Habang kami ay palapit sa area, meron na palang nakaposisyon. Doon kami nag-umpisa magputukan, alas 10 ng umaga. Naglabanan kami na sobrang grabe ang firepower nila. Ngayon, yung mga kasama ko, may kasama ako na 3 Scout Ranger at saka yung Kapgo. Yung iba, mga ano na yon, mga walang schooling. Sa awa naman ng Diyos, hindi rin naman nagpabaya. Nakakamaneuver kami ng gusto. Dahil alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, naglalabanan pa rin kami. Pero walang nasugatan sa amin dahil maganda yung posisyon namin. Kahit sabihin mo kami na unahan, maganda naman ang posisyon namin.
hanggang sa magtakbuhan sila. Nakarecover kami doon ng 3 Armalite, 2 Garan, at saka 1 Carbine noong panahon yun. Yun ang accomplishment namin. So parang kayo pa yung inunahan. Kami naka-score. Naka-retaliate kasi kami kaagad kasi malalakas na baril ang dala namin. 2 gunner ang kasama ko, 2 machine gun. Oo. Ngayon, parang ang tingin ko, yung NPA na yun, parang bago lang nag-graduate sa kanilang training. Medyo mahina pa silang magmaniobra hanggang sa magtakbuhan. Nagtakbuhan kasi. Ano yung posisyon nyo doon, Master? Ganito kasi yan. Pag ganito, nandito ang NPA, nandito kami sa itaas, sa kabila. Binanatang kami dito, nandito naman sa kabilang ridge, naka-retaliate kami sa kanila. Dahil ang kaniyang sinunog nila, nandito sa ibaba. Parang nasa 2 ridge kami, pero magkalapit. Oo. Ayun, di siguro sa tagal ng bakbaka namin, baka naubusan na rin sila ng bala. Marami kaming balang dala. Siguro, natakot na rin sila. Pero hanggang alas 3 kasi nagpuputukan eh. So nag-start kayo ng anong oras? Alas 10 ng umaga. Natapos kami alas 3. Walang alisan ng posisyon yan. Hindi, nagpapalipat-lipat kami. Kasi, Anong desisyon mo doon sa mga tao? hold the line. Lagi kan sabi ko, hold the line. Ano lang, maneuver lang, maneuver. Yun yung ginagawa. Oo. Hindi na nga ako masyado nakakaputok kasi tatakbo ako doon sa isa kong tao. Maya-maya, takbo na naman ako dito sa kabila kasi may kasama kaming kapgo. Pero hindi ko naman masabi na walang dibdib yung kapgo. Matapang din yung kapgo. Lumalaban din. Kaya lang, ang balan niya, kakaunti kasi garan yung dala niya. Siguro mga ilang clip lang na garan, na bala, yun. Pero ano yung putok ng kalaban? Matindi rin ba? Matindi. Pero nakarecover pala kami doon ng 2 bangkay, 2 patay. Hindi nila nadala. Gaano kadikitan yun, Master? Siguro mga 20 meters lang. Malapit lang, dikit, halos dikit eh. Tumaas kasi yan. Dito sila, dito kami dumaan kasi ang pupuntahan namin yung nasa ibaba, yung sinusunog. Ay ang plano ko, hindi kami dadaan dito sa ilalim kasi baka may NPA pa. Dito kami sa taas dumaan, saka kami bababa. Ayun nga ang nangyari. Nabakbakan na nga kami ng NPA na nandun sa taas. Nakarecover kami ng 2 patay. Nga palang nakuha namin. So, ang ganda ng ano nyo. Kumusta ang tropa? Buhay, wala man lang tama sa amin. So, nung alam mong tahimik na, clear nyo. Oo, clear na. Nasolve. May nagpapunta ako doon sa kabila. Nagpatakbo ako, saka namin pinuntahan yung sinunog. Ano kasi yan, laging concession kasi yan. Kaya parang nagamit kami nung laging concession, humingi ng tulong na sinusunog yung kanilang bulldozer. So ano yun, Master, no? So yun yung isa sa mga accomplishment na hindi mo rin makalimutan. Oo, kaya lang, ang ano namin kasi noon, wala kaming mga write-up, yung mga award. Wala pa, hindi pa uso noon kasi. Tanging Distinguished Conduct Star lang ang nakuha kong award ng mga laban ng pinagdaanan ko. Iisa-isa. Kasi pag natapos ang gera, pupunta ng bayan, wala nang ginawa kundi magpakasaya sa bayan, 2 araw, after 2 days, larga na naman kami. Operation na naman. Pero matindi yung DCS, Master, na award. Oo, man. Pangalawa yun sa Baylor. Oo. Distinguished. Yun lang ang nakuha kong award. Yun ay hindi ko pa doon nakuha sa Gutalak. Nakuha ko pa yun sa Zamboanga. Zamboanga rin, pero hindi Gutalak. So ang dami mo palang gera doon, Master. Siguro kung bibilangin ko, baka hindi lang si 50 labanan ang napagdaanan ko. Simula trainee ako. So napakatagal na kasi na panahon na yun, no? Oo. Ano yung pinakamahirap na gera mo naman, Master, na daanan?
Siguro yung 1979, hindi pa ako Scout Ranger noon. Trainee pa ako noon. Sige, kwento mo na. Pero nakatapos kami kasi pag report namin ng CIB, tinetrain kami dyan ng mga Scout Ranger. Parang SROC, Scout Ranger Orientation Course. Ngayon, noong mapalabang kami dito sa Badak, North Cotabato, ang namatay sa aking kabatsyan nasa 20. Naunahan sila yung Alpha Company. Pero kami, naka-reinforce kami, hindi rin kami makapasok doon sa pinag-encounter nila kasi palayan. Wala kang ibang tataguan, wala kang ibang kukuberan. Kaya ang nangyari noon, 20 kabats ko noon ang namatay. Mga bata pa yung mga kabats ko ngayon, may 16 years old, 17. Bago kami makapasok doon, inintay pa namin magpaputok ang 105 at pinulbos yung niyugan na pinupestuhan ng kalaban bago namin nakuha yung mga patay. Sa tubig na namin idinaan. Langoy na nakapatong sila sa punso. Yung ginawa namin ng parang nilagyan namin ng mga siit sa gitna tapos itinali para hindi pasukin ng tubig. Doon na nakasakay ang mga patay. Parang ang nangyari, evacuation nangyari. Kami ang nag-recover sa mga patay. Pero pag-recover nyo, wala nang putok ang kalaban. Wala na dahil binumba na ng 105. Dahil kami pag nag-ooperation, may kasama kaming 105, nakapwesto na yan kung saan. Pag kami nga ay lumalakad kasi ang CIB, ang kasama naming 6x6 noon ay nasa 26x6, kompleto yan, may kabayo, lahat may mortar. Anong kabayo, Master? Yung sinasakyan namin ng bala ng mortar. Pero mayroon kaming mortar plato na tinatawag na siya ang may dala ng mga kabayo para doon ikarga yung mga mortar na yun naman ang susuport sa amin pag kami ay nasa laban. Bibihira yun, walang nagawa nun sa batalyon, kami lang. Umaalis kami ng 12 kabayo ang dala papuntang operasyon. Pagbalik namin, iisa ng kabayo ang dala namin pabalik. Nangangamatay na sa bundok. Parang talaga, no? Parang special unit talaga siya. Oo, kasi pag sinabi mo ngang punta. Pag sinabi ni General Espino, punta kayo ng Zamboanga. Punta kayo ng Hulo. Punta kayo ng Basilan. Zamboanga, Lanao. Halos lahat ng Mindanao na ikot namin noong panahon ni General Cardones. Naging si General Cardones, naging CEO din yata ng First Scout Ranger Regiment yata yun. Kung hindi ako nagkakamali, noong nagkudita. Nagkudita. So, na-deactivate yung Master? Kung CIB na yan? 1987 o 88. Naging second battalion ng GHQ na na-assign naman dito sa Manila. Wala na ako doon. Napunta ka na ng Ibang unit na. 1997? So, nawala na yung CIB? Wala na. Pero yun talaga, yung sa lahat ng unit mo, Master, ano yung hindi mo makalimutan? Iyan talaga ang CIB. Talagang worst talaga. Grabe talaga. Maraming labanan na pinuntahan namin. Halos CIB lahat yan eh. Hindi mo masabi kung talaga bang kami sinusubo sa kamatayan. No? Talaga lang ang trabaho ng sundalo. Kung saan ang laban doon. Kung minsan, inaabot kami ng 6 na buwan sa bundok. Yung aming pagkain, binababala ng helicopter. Ration, one week. So, walang uwian yun? Wala. 6 na buwan kami sa bundok. Grabe pala, no? Pagkatapos noon, siguro mga
bababa kami. Pag pumunta kami ng Basilan kasi, sakay kami ng barko, LST. Tapos, pahinga na, babalik kami ng Midsayap, North Cotabato. Nandun headquarters namin eh. After na makabalik kami dyan, mga 2 araw, 3 araw lang kami sa bayan, na nandun kami na mag-happy-happy. After 3 days, alis na naman kami. May panibago na namang operation, Lanao o Zamboanga. Nung sa CIP ka, Master, ano yung kwan? Yung muntik-muntikan ka na. Marami. Na dito kung saan sana nadaan ang bala, nung nag-reinforce kaming 3, mayroon kasing napalaban na isang platon sa amin, under Master Sergeant Romeo Babaan, Saan? na na-pen down, sa Basilan din yan. Kung hindi ako nagkakamali, Sumisip ba o hindi ko natanda kung saang lugar yon. Na-pen down yung isang platon na humingi ng reinforce. 3 kaming nag-reinforce. 2 scout ranger, kaming 2, at saka isang special forces. Si Sergeant Espinosa, special forces, tapos si Sergeant Domingo, scout ranger, at saka ako. Kami lang 3 ang naka-reinforce. Ngayon, pagdating namin doon sa pupestuhan namin, may isa ng patay na kasamahan namin, si Late De Horas. Yun na lang, doon na rin kami pumesto. Napakatinding bakbakan talaga, sobra. Hindi namin alam na may kasamahan pa pala kami sa unahan na isa, si Sergeant Halog, Scout Ranger, nauna, na hindi na nakaalis doon sa kanyang pinagtataguan, kanyang kinukublihan, pero lumalaban siya. Scout Ranger eh. Hindi namin alam na nandun siya. Maigi na lang, hindi namin siya natatamaan. Nandun din ang kalaban sa katabi niya. Doon kami nagbabakbakan ng gusto. Madali lang, pero siguro mga wala pang 30 minutes na labanan. Pero may patay na kami. Tapos, ako may naplisan na ako dito sa Pig-i. Sa Puwit dito. Tsaka dito, 2. Yan. Ngayon, So, alam mo nang may tabak ka? oo, alam ko na. Kaya, Pang ilang wounded mo yan? first time. Anong unang reaksyon mo? Wala, hindi mo ramdam eh. Anong nasabi mo sa sarili mo? Thank you, Lord. Yun, sabi ko, thank you, Lord. Hindi masyadong grabe. Kaya, sabi ko nga, kahit ang sundalo ay walang konsensya. Hindi naman lahat siguro. Pero pag nasa labang ka, mawawala talaga yung konsensya na yan eh. Pero nung na-assign ako sa kasi inalis ako sa aming unit, nandun pa rin ako sa unit, pero naging trainer naman ako ng mga bagong report na, mga bagong sundalo na tinetrain naman namin. Doon ako nakaramdam ng konsensya.